Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man kayo naroroon, sa gitna man ng inyong mga gawain o sa katahimikan ng inyong pamamahinga, salamat sa muling pagsama sa akin. Sabi nila, ang kalungkutan daw ay isang hardin. Kung ito'y hahayaan mo, may mga damong ligaw na bigla na lang tutubo. Mga damong hindi mo inaasahan. Paano kung sa hardin ng iyong pag-iisa, isang ipinagbabawal na damdamin ang siyang mamukadkad? Ating pakinggan ang kwento ng Villa Esmeralda. Humahampas ang malakas na ulan sa mga salaming bintana ng Villa Esmeralda. Tila ba nais nitong pumasok at lamunin ang katahimikang nagahari sa loob. Bawat dagundong ng kulog ay yumanig sa buong kabahayan, ngunit para kay Lino Ramos, mas malakas pa ang dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Nasa gitna siya ng malawak na hapagkainan, isang mesang gawa sa pinakamahal na nara na kayang paglagyan ng 20 tao. Ngunit ngayong gabi, tulad ng maraming nagdaang gabi, siya lang ang mag-isang nakaupo. Malamig na ang steak na nasa kanyang plato. Hindi niya ito magalaw. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng kanyang kubyertos laban sa porselanang pinggan. Isang tunog na nilalamon ng katahimikan. 2 taon. 2 taon na siyang parte ng pamilya Salcedo. Ngunit hanggang ngayon, pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino na gumagala sa mansyon na ito. Isang anino sa tabi ng maningning na pangalan ng kanyang asawa, si Clara Salcedo Ramos. Biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Pangalan ni Clara. Agad niya itong sinagot. Pilit na pinasigla ang kanyang boses. Clara, mahal, kamusta? Lino, hi. Sorry, quick call lang. Papasok na ako sa isang meeting. Sagot ng boses sa kabilang linya. Malinaw ngunit may halong pagmamadali. Nasa New York si Clara para sa isang business deal. Palagi namang may business deal. Ah, ganoon ba? Kumain ka na ba? Tanong ni Lino. Isang dikahong tanong na alam na niya ang sagot. Not yet. Mamaya na siguro after this. Anyway, kamusta ang bahay? Si Mommy? Ang bahay. Si Mommy. Iyon palagi ang unang kinakamusta. Siya, palaging panghuli. Ngumiti si Lino ng pilit. Okay naman kami. Maulan lang dito. Ikaw, mag-iingat ka dyan. I will. Sige na, I have to go. They're calling me na. I love you. Sabi ni Clara, mabilis, halos walang damdamin, na parang bahagi lang ng isang script. I love you too, sagot ni Lino, ngunit sa isang patay na linya na. Ibinaba na nito ang tawag, napabuntong hininga si Lino. Muli, ang katahimikan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa hardin na binabayo ng ulan. Dati, mahilig siyang mag-drawing. Iyon ang kanyang pangarap. Ngunit ang pangarap na yon ay matagal nang nalunod sa mga obligasyong hindi naman niya talaga ginusto. Hindi ka pa rin kumakain, Lino? Isang boses, malumanay ngunit may awtoridad, ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang biyenan, si Amaya Salcedo, na nakatayo sa may pintuan ng dining hall. Nakasuot ito ng isang simpleng silk robe, ngunit ang tindig nito ay nananatiling pang-presidente ng isang malaking korporasyon. Ang nag-iisang bagay na nagpapakita ng kanyang pagod ay ang mga mata nito. Mawawalan ka ng gana kung malamig na pagkain ang kaharap mo, dagdag pa ni Amaya habang marahang lumalakad palapit sa kanya. Nawalan lang po ako ng gana, tita, mahinang sagot ni Lino. Hindi niya ito matawag na mommy, kahit iyon ang gusto ni Clara. May isang pader sa pagitan nila na hindi niya kayang gibain. Umupo si Amaya sa silya sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang matapang na si Mrs. Salcedo, kundi isang babaeng tila pinapasan din ang bigat ng mundo. Ilang araw nang ganyan ang mga sagot mo sa akin, Lino. May problema ba? Umiling lang si Lino. Anong sasabihin niya? Na para siyang halaman na natutuyo sa mansyon na ito? Na ang asawa niya ay mas kasal pa sa trabaho nito kaysa sa kanya? Sa halip na sumagot,
Tumayo si Lino at naglakad patungo sa may veranda, kung saan tanaw ang hardin. Sumunod si Amaya. Tahimik silang nakatayo roon. Pinapanood ang pagsayaw ng mga halaman sa hangin. Naalala ko noong una kang ipakilala sa akin ni Clara. Basag ni Amaya sa katahimikan. May dala kang isang sketchpad. Ipinakita mo sa akin ang drawing ng anak ko. Sa mga guhit mo, nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Napatingin si Lino sa kanyang mga kamay. Mga kamay na dati sanay humawak ng lapis, ngayoy sanay na lang maghintay. Nasaan na ang sketchpad na yon, Lino? Nakatago na lang po siguro kung saan. Sagot niya. Biglang pumasok sa loob si Amaya at pagbalik ay may dala ng 2 tasa ng mainit na tsa. Inabot nito ang isa sa kanya. Sa pag-abot niya, nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang kuryenteng hindi inaasahan ang tila gumapang sa buong braso ni Lino. Dahilan para mapatingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Ganoon din si Amaya. Bahagya itong natigilan at sa isang saglit, nakita ni Lino ang isang bagay sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati. Isang bakas ng kalungkutan, ng pangungulila, na kasing lalim ng nararamdaman niya. Mabilis nitong binawi ang kamay, sabay iwas ng tingin. Mainit pa yan. Mag-ingat ka, sabi ni Amaya. Pilit na ibinabalik ang formalidad sa kanyang boses. Tumango lang si Lino, hindi makapagsalita. Hinawakan niya ng mahigpit ang tasa. Ang init niyon ay gumapang sa kanyang mga palad. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Higit pa sa init ng tsa, may ibang init siyang naramdaman. Init ng atensyon, ng pag-aalala. Katahimikan na muli ang namagitan sa kanila. Ngunit hindi na ito ang dating malamig na katahimikan. May nagbago. May isang bagay na nabuksan. Muling tumingin si Amaya sa laba. Sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, ang kanyang boses ay halos pabulong na lang nang muli siyang magsalita. Puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Sana narito si Clara para alagaan ka. Anya, ang mga salita'y tila sumasabay sa patak ng ulan. Para hindi ka nag-iisa sa ganito kalaking bahay. Tumingin siyang muli kay Lino at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig. Tila ba sinisilip ang kaluluwa nito. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Pero dahil wala siya, pagpapatuloy niya, mas malumanay, mas mapanganib. Hayaan mong ako na lang muna. Ang mga salitang yon ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas malakas pa sa kulog na kasalukuyang dumadagundong sa labas. Iniwan nito si Lino na hindi makagalaw, hawak ang tasa ng tsa, nakakaramdam ng init na sabay na nagbibigay ginhawa at nagbabanta ng panganib. Sa loob ng Villa Esmeralda, sa gitna ng unos, 2 anino ang nagsimulang magtagpo sa dilim. Isinara ni Amaya Salcedo ang pinto ng kanyang silid. Sumandal siya roon, ipinikit ang kanyang mga mata, at huminga ng malalim. Ang mga huling salitang binitawan niya kay Lino ay umuugong pa rin sa kanyang isipan. Isang mapangahas na pangakong hindi niya sinadyang sabihin, ngunit sa kaibuturan niya'y naramdamang totoo. Hayaan mong ako na lang muna. Anong pumasok sa isip niya? Siya si Amaya Salcedo, ang matriarka ng pamilya, ang bakal na babae sa boardroom, ay nagsalita na parang isang ordinaryong taong nangungulila. Napadilat siya at tumingin sa kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik ay may postura ng reyna, ngunit may mga matang pagod. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng silid kung saan nakasabit ang isang malaking larawan. Ito ang opisyal na fotografiya ng kanyang yumaong asawa, si Don Ricardo Salcedo. Matikas, makapangyarihan, malamig. Tulad ng gabing ito, ang kanilang pagsasama ay palaging malamig. Ang kasal nila ay isang transaksyon, isang pagsasanib ng 2 makapangyarihang angkan. Binigyan niya si Ricardo ng tagapagmana,
Si Clara, binigyan naman siya ni Ricardo ng respeto sa lipunan, ngunit hindi kailanman ng init. Ang init na hinahanap-hanap niya sa mga mata nito, sa mga haplos nito, ay hindi dumating. Ngayon, sa pagbabalik tanaw niya, ang lamig na yon ay tila bumabalot sa buong mansyon hanggang sa dumating si Lino. Sa simula, si Lino ay isa lamang anino para sa kanya, ang mabait ngunit mahinang lalaking pinakasalan ng kanyang ambisyosang anak. Ngunit habang tumatagal, habang si Clara ay palaging wala, nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Lino, isang lungkot na pamilyar sa kanya. Nakikita niya ang kabaitan nitong hindi nasusuklian. At kanina, sa veranda, nakita niya ang isang kislap ng paghanga sa mga mata nito. Isang bagay na kahit kailan ay hindi na ibigay sa kanya ni Ricardo. Kinabukasan, sinadya niyang hanapin si Lino. Nakita niya ito sa hardin, nag-aalaga ng mga rosas. Gumawa siya ng dahilan. Dala-dala niya ang isang maliit at antigong kahon. Lino, maaari ba kitang abalahin sandali? Agad na tumayo si Lino. Tita, ano po iyon? Ipinakita niya ang kahon. Ito, music box ko ito noong bata pa ako. Matagal nang hindi tumutunog. Naisip ko, baka kaya mong tingnan. Magaling ka raw sa mga maliliit na bagay. Kinuha ito ni Lino nang may pag-iingat na parang isang kayamanan. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng mangga. Habang maingat na binubuksan ni Lino ang maliit na mekanismo sa loob, nagsimula silang mag-usap. Hindi tungkol sa negosyo o sa mga problema. Nag-usap sila tungkol sa mga rosas, sa paborito nilang pagkain, sa mga pangarap na nakalimutan na. Nalaman ni Amaya na pangarap pala ni Lino na maging isang arkitekto, ngunit kinapos sila sa pera, kaya't kumuha na lang siya ng kursong mas praktikal. Habang pinapanood niya ang magaan ngunit tiyak na paggalaw ng mga daliri ni Lino sa pag-aayos ng music box, isang damdamin ng paghanga ang unti-unting lumago sa puso ni Amaya. Paghanga sa kanyang pagiging simple, sa kanyang mga kamay na kayang magkumpuni ng mga sirang bagay. Naisip niya, kaya rin kaya nitong kumpunihin ang isang sirang puso. Makalipas ang ilang araw, ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas madalas. Isang gabi, habang nanonood sila ng isang lumang black and white na pelikula sa library, isang eksena ng malungkot na pamamaalam ang nagpaluha kay Amya. Hindi niya ito napigilan. Sa isang iglap ng kahinaan, walang malay niyang naisandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lino. Natigilan si Lino. Naramdaman ni Amaya ang paninigas ng katawan nito, ang pagkabigla. Ngunit hindi ito gumalaw. Hinayaan lang siya nito. Sa saglit na yon, sa dilim ng library, naramdaman ni Amaya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Itinaas niya agad ang kanyang ulo, nahihiya. Paumanhin, bulong niya. Ngumiti lang si Lino. Isang maliit, nauunawang ngiti. Ayos lang po. Tita Amaya. Lino, anong drama yan? Isang boses ang biglang pumunit sa kanilang sandali. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Miguel de Villa, ang kanyang pamangkin sa pinsan, na may mapanuring ngiti sa mga labi. Palihim itong pumasok. Miguel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Amaya. Pilit na itinatago ang pagkagulat at inis. Dumadalaw lang tita. Mukhang naistorbo ko pa yata kayo. Sabi ni Miguel. Ang mga matay nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Amaya patungo kay Lino. May kakaiba sa inyo ngayon. You both look comfortable. Jet lag lang siguro yan, Miguel. Halika, sa sala tayo mag-usap. Sabi ni Amaya tumayo at nauna ng maglakad. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Sumunod si Miguel. Ngunit bago umalis ay tinapik nito ang balikat ni Lino. At bumulong, "Ingat ka, Lino. Ang tita Amaya ko. She gets what she wants." Naiwan si Lino sa library, gulong-gulo.
Nang matapos ang pag-uusap nila ni Miguel, binalikan ni Amaya si Lino para magpaalam na aakyat na siya. Tumayo si Lino, ang mukha'y puno ng emosyong hindi mabasa ni Amaya. "Tita," sabi niya, ang boses ay seryoso. "Salamat po." "Para saan?" Nagtatakang tanong ni Amaya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tinging tumagos sa lahat ng pader na kanyang itinayo. Para sa mga huling araw, para sa pag-uusap, sa lahat po. Huminga ito ng malalim bago idugtong ang mga salitang tumatak sa puso ni Amaya. "Ngayon lang po ulit ako naramdaman na may halaga ako." Pagkasabi niyon, ay tumalikod na si Lino at umalis. Iniwan si Amaya na nakatayo, hindi makagalaw. Ang mga salitang iyon, iyon ang mismong mga salitang buong buhay niyang gustong marinig mula kay Ricardo. At ngayon, narinig niya ito mula sa lalaking hindi dapat, sa lalaking asawa ng kanyang sariling anak. Ang panganib ay hindi na isang anino lamang. Ito'y isa ng apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang dibdib. Ilang araw nang iniiwasan ni Lino si Amaya. Pagkatapos ng gabing iyon, ng mga salitang binitawan nito, nang ngayon lang po ulit ako naramdaman na may halaga ako. Isang bagong uri ng tensyon ang namuo sa pagitan nila. Hindi na ito ang dating pader ng pagitan. Ito'y isang kable ng kuryente na kapag nagdikit ay tiyak na may sasabog. Kaya't ginawa niya ang lahat para hindi sila magtagpo. Kumakain siya sa kusina sa halip na sa dining hall. Nagkukulong siya sa kanyang silid, nagkukunwaring may ginagawa. Ngunit kahit anong iwas niya, ang presensya ni Amaya ay tila aninong sumusunod sa kanya sa bawat sulok ng Villa Esmeralda. Ang alaala ng kanilang mga pag-uusap ng pagsandal nito sa kanyang balikat ay paulit-ulit na bumabalik. Isang gabing walang ulan, habang nagbabasa siya sa library, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang malakas na dagundong ng kulog ang kasunod at sa kakadiliman, ganap na kadiliman. Napatayo si Lino, kinakapa ang kanyang cellphone. "Lino, nariyan ka ba?" Ang boses ni Amaya, may halong pag-aalala, ay nagmula sa may pintuan. "Opo, tita. Nandito po ako sa library. Brownout yata. Hintayin mo ako. Kukuha ako ng kandila." Ilang saglit pa, isang maliit na liwanag ang lumitaw mula sa pasilyo. Si Amaya, dala ang isang kandila sa isang eleganteng lalagyan. Ang liwanag mula sa apoy ay nagbigay buhay sa kanyang mukha. Lumikha ng mga anino na nagtago sa kanyang mga mata, ngunit nagdiin sa kanyang malambot na mga labi. Umupo ito sa sofa, sa tapat niya. Ang buong library, na dati malawak at nakakatakot sa dilim, ay naging isang maliit at intimong espasyo. "Mukhang matatagalan ito," sabi ni Amaya. Ang boses ay kalmado na. Tumango lang si Lino. Sa liwanag ng kandila, hindi nila maiwasang magkatitigan. Walang TV, walang cellphone, walang distraksyon. Sila lang dalawa at ang mga damdaming pilit nilang itinatago. "Bakit mo ako iniiwasan, Lino?" Diretsong tanong ni Amaya. Natigilan si Lino. Nahuli siya. "Hindi po, tita. Marami lang pong..." "Huwag mo na akong tawaging tita," putol nito. "Amaya, just Amaya, at least for tonight." Ang simpleng pag-alis ng titulong yon ay parang pagtanggal ng huling harang sa pagitan nila. Napabuntong hininga si Lino. Sumusuko. "Natatakot po ako." Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong. "Saan?" "Dito. Sa nararamdaman ko. Sa nararamdaman natin." Tumingin siya sa mga mata nito. "Mali po ito, Amaya." Sa halip na magalit, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amaya. "Alam ko. Ngunit minsan, ang mga maling bagay ang siyang nagpaparamdam sa ating tayo'y buhay." Isang patak ng luha ang biglang pumatak mula sa mga mata ni Amya. Kumikinang sa liwanag ng kandila. At iyon na ang hudyat, ang huling pagguho ng kanyang depensa.
Sunod-sunod na ang kanyang mga luha habang nagsimula siyang magsalita, hindi bilang si Mrs. Salcedo, kundi bilang isang babaeng nasasaktan. Buong buhay ko, Lino, ginawa ko ang lahat ng tama. Nagpakasal sa tamang lalaki, pinalaki ang anak ko sa tamang paraan, pinalago ang negosyong iniwan sa akin. Pero sa lahat ng yon kailanman, hindi ko naramdaman na tama ako para sa sarili ko. Isa lang akong titulo, isang pangalan. Si Don Ricardo, hindi niya ako nakita. Si Clara, mahal na mahal ko siya, pero ang nakikita niya ay ang presidente ng kumpanya, hindi ang kanyang ina. Ang bawat salita ay punyal na tumutusok sa puso ni Lino. Lumipat siya mula sa kanyang upuan at naupo sa tabi nito. Kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang mga luha nito. Hindi niya napigilan ang sarili. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito, isang marahang haplos ng pag-alo. Naramdaman niya ang pagyanig ng katawan nito sa pag-iyak. Tumingala ito sa kanya, ang mga matay basang-basa, puno ng pasasalamat at ng isang mas malalim na emosyon. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Lino, bulong nito, ang pangalan niya'y isang panalangin. At hindi na napigilan ni Lino ang sarili. Ang lahat ng pagtitimpi, lahat ng takot, lahat ng pangungulila ay naglaho. Dahan-dahan, marahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang pagpikit ng mga mata ni Amaya, isang pagsuko, at sa gitna ng kadiliman, sa liwanag lamang ng isang kandila, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang simpleng halik. Ito'y isang pagsabog, isang pag-angkin ng dalawang kaluluwang uhaw sa pag-unawa. Ang halik ay marahas, ngunit puno ng pananabik, puno ng pagnanasa at ng sakit. Ipinulupot ni Amaya ang kanyang mga braso sa leeg ni Lino. Hinihila ito palapit, na para bang ayaw na niyang matapos ang sandaling iyon. Bizisti, KKKR. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga ilaw sa buong library ay biglang sumindi, nakakasilaw, walang awa. Ang mahinang ugong ng aircon ay muling umalingaw-ngaw. Agad silang naghiwalay, na para bang napaso. Humihingal. Gulat. Parehong nanlalaki ang mga mata. Sa ilalim ng matinding liwanag, nakita nila ang isa't isa. Ang gulo sa kanilang mga buhok, ang pamumula ng kanilang mga labi, at higit sa lahat, ang kasalanan at takot na malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Ang mahika ng dilim ay naglaho. Pinalitan ng isang malupit at hindi maikakailang katotohanan. May ginawa silang isang bagay na hindi na nila maaaring bawiin pa. Kinabukasan, ang almusal ay isang pagtatanghal ng pagkukunwari. Umupo si Amaya Salcedo sa kanyang karaniwang pwesto sa dulo ng mesa. Perpekto ang postura, hawak ang isang tasa ng kapeng walang asukal. Sa kabila naman ng mesa ay si Lino, nakayuko sa kanyang plato. Tila ba ang bigat ng buong mundo ay nakapasan sa kanyang mga balikat. Walang nagsasalita. Ang hangin sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa katahimikan ng nakaraang gabi. Ang bawat kalansing ng tinidor ni Lino sa kanyang pinggan ay parang isang sigaw na hindi niya masabi. Ang bawat paghigop ni Amaya sa kanyang kape ay isang pilit na pagbabalik sa normalidad na alam niyang hindi na kailanman babalik. Ang alaala ng halik sa library, ang init, ang pagnanasa, ang kasalanan, ay isang apoy na pareho nilang nararamdaman, isang apoy na pilit nilang itinatago sa ilalim ng malamig na kilos. Si Amaya, isang babaeng sanay na kontrolin ang lahat, ay hindi makontrol ang sarili niyang tibok ng puso. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip, isang pagkakamali, isang kahinaan, hindi na mauulit. Ngunit sa tuwing napapasulyap siya kay Lino, sa nakakaawang anyo nito, isang bahagi niya ang gustong lumapit at hawakan itong muli. Isang bahagi niya ang nasasaktan para rito.
at kinasusuklaman niya ang sarili niya para roon. Hindi na nakatiis si Lino. Tumayo ito. Halos hindi ginagalaw ang pagkain. Aakyat na po ako, sabi nito. Hindi makatingin ng diretsyo kay Amya. Nang makalabas ito ng dining hall, sinundan niya ito ng tingin. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga hakbang nito. Pagdating sa paanan ng malaking hagdanan, huminto ito at lumingon na para bang may gusto itong sabihin. Naglakas loob itong lumapit muli kay Amaya. Tita, Amaya, pagtatama nito sa sarili, ang boses ay nanginginig. Kailangan po nating mag-usap. Tungkol kagabi. Walang dapat pag-usapan. Mabilis at malamig na sagot ni Amaya. Ipinapatong ang kanyang tasa ng may diin. Ang Presidenta Salcedo ang nagsalita, hindi ang babaeng umiyak sa kanyang balikat. Isang pagkakamali ang nangyari, isang kahinaan dahil sa dilim at sa alak. Kalimutan mo na yon, Lino, at siguraduhin mong hindi na yon mauulit. Maliwanag, ang bawat salita ay tila isang sampal. Nakita ni Amaya ang sakit sa mga mata ni Lino bago ito mabilis na yumuko. Tumango ito nang walang imik, talunan, bago mabilis na tumalikod at halos takbuhin ang pag-akyat sa hagdan. Naiwan si Amaya sa ibaba, nanginginig ang mga kamay. Nasaktan niya ito. Iyon ang gusto niya. Ang itayo muli ang pader sa pagitan nila. Ngunit bakit pakiramdam niya? Siya ang mas nasasaktan. Upang takasan ang sarili, pumasok siya sa kanyang home office at sinubukang ibaling ang isip sa trabaho. Mga numero, mga kontrata, mga bagay na may luhika at walang emosyon. Ngunit kahit ang mga yon ay hindi maalis ang imahe ni Lino sa kanyang isipan. Maya-maya pa, umilaw ang kanyang telepono sa mesa. Isang video call mula kay Clara. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili, at sinagot ito nang may pilit ng ngiti. Clara, anak, napatawag ka. Mommy, good morning Jan. Ang masayang mukha ni Clara, maliwanag at puno ng buhay, ang bumungad sa screen. Nasa isang parke ito sa New York. Maaraw at maganda ang panahon. Kabaligtaran ng madilim na ambiance sa Villa Esmeralda. I have great news. Super great news. Halos tumili ito sa tuwa. Mukhang maganda nga ang balita mo. Ano yon? The deal is closed, Mom. I got them. But that's not the biggest news. Huminga ito ng malalim. Mommy, uuwi na ako. Natigilan si Amaya. Uuwi? Akala ko ba'y may susunod ka pang proyekto dyan? I canceled it. I'm coming home. For good. Ngumiti si Clara ng napakatamis. Na-realize ko, tama ka. Ang pamilya ang pinaka-importante. It's time to fix things with Lino. It's time to be a real wife. Parang isang blok ng yelo ang bumagsak sa sikmura ni Amaya. Si Clara, uuwi na. Dito natitira. Ang ibig sabihin, tapos na ang lahat. Tapos na ang mga gabing sila lang ni Lino ang magkasama. Ang mga pag-uusap. Ang, Mommy, are you still there? Yes, anak. Nagulat lang ako. That's wonderful news, sabi ni Amaya. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Oh, but wait! There's more! Sabi ni Clara, ang mga matay nagniningning sa excitement. Bigla nitong itinutok ang kamera pababa at ipinakita ang isang maliit na larawan. Isang ultrasound, itim at puti. Ngunit para kay Amaya, iyon ang pinakamaliwanag na bagay na nakita niya. Surprise, I'm pregnant, Mommy. 2 months na. Huminto ang mundo ni Amaya. Ang mga salitang I'm pregnant ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Napatingin siya sa may pintuan ng kanyang opisina. Nandoon si Lino, napahinto sa paglalakad. Narinig din pala ang lahat. Ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha nito. Ang itsura nito ay parang isang taong sinaksak ng paulit-ulit. Sa screen, si Clara ay masayang-masaya.
Hindi alam ang bombang pinasabog niya sa 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Itinaas niyang muli ang telepono, ang muka'y puno ng mga pangarap. Malapit na tayong maging isang buong pamilya, Lino. Mami, magiging lola ka na. Nabitawan ni Amaya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa mesa na may malakas na kalabog. Hindi niya marinig ang sinasabi ni Clara. Ang tanging naririnig niya ay ang salitang paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso at konsensya. Lola, magiging lola na siya. Lola ng magiging anak ng asawa ng kanyang anak. Ang lalaking kagabi lang ay kanyang hinagkan. Mami, Lino! Ang boses ni Clara Salcedo Ramos ay tila isang sinag ng araw na humawi sa makulimlim na ambience ng arrival area. Tumakbo siya, bitbit ang kanyang maliit na hand carry bag at walang alinlangang niyakap nang mahigpit ang kanyang asawa at ina. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan, ngunit may kulang. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. I missed you both so much. Sabi niya, humiwalay sa yakap at tiningnan ang 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ngumiti ang kanyang ina, ngunit hindi umabot sa mga mata nito. Ngumiti ang kanyang asawa, ngunit parang isang maskarang anumang oras ay maaaring malaglag. Sobra ka naming na-miss, anak, sabi ni Amaya, ang boses ay kontrolado. Welcome home, mahal, sabi naman ni Lino. Kinuha ang trolley ng mga maleta ni Clara. Habang naglalakad sila palabas ng airport, si Clara ang walang tigil sa pagkukwento tungkol sa tagumpay ng kanyang business deal sa lamig ng New York, sa pananabik niyang umuwi. Napansin niyang parehong tahimik si Lino at ang kanyang ina. Marahil ay nabigla lang sila sa biglaan niyang pagbabalik. O marahil ay pagod lang. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Kailangan lang nilang masanay muli na nandito na siya. Pagdating sa Villa Esmeralda, wala pa ring nagbago. Ang malawak na hagdanan, ang mga mamahaling palamuti, ang nakabibinging katahimikan. Ngunit ngayon, determinado siyang punan ng buhay at saya ang bahay na ito. Nang gabing iyon, pagkatapos maghapunan, sinubukan niyang makuha ang atensyon ni Lino. Pumasok siya sa kanilang silid, suot ang isang bagong silk negligee. Nakita niya itong nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa dilim. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang ulo sa matipunong likod nito. Finally, we're home, bulong niya. Hinalikan niya ang likod nito. I missed this. I missed you. Ngunit sa halip na tumugon sa kanyang yakap, naramdaman ni Clara ang paninigas ng katawan ni Lino. Dahan-dahan nitong inalis ang kanyang mga braso. Clara, pagod ako, sabi nito. Hindi lumilingon. Jet lag. Baka mas mabuting magpahinga na tayo. Ang lamig sa boses nito ay tila isang sampal. Lino, sabi niya, may bahid ng sakit sa kanyang boses. 2 taon, Lino. Halos 2 taon tayong ganito. I came home for you. For us. Humarap ito sa kanya. Sa isang saglit, nakita niya ang pamilyar na Lino, ang lalaking minahal niya. Isang Lino na puno ng sakit at pagsisisi. Ngunit mabilis itong nawala. Pinalitan ng isang blangkong ekspresyon. Alam ko, Clara. At nagpapasalamat ako. Pagod lang talaga ako ngayon. Bukas tayo mag-usap, sabi nito, bago humiga sa kabilang dulo ng kama at tumalikod sa kanya. Naiwan si Clara na nakatayo. Ang init ng pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting nilalamon ng malamig na pagdududa. May mali. Higit pa sa pagod. Higit pa sa jet lag. May isang pader sa pagitan nila na hindi niya alam kung paano nagsimula. Kinabukasan, sa hapunan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Miguel de Villa. Surprise! Nabalitaan kong umuwi na ang paborito kong pinsan, kaya't dumaan ako para mangamusta. Masayang bati nito. Dala ang isang bote ng mamahaling alak. Ang hapunan ay naging mas maingay, ngunit mas tensyado.
Si Miguel ang sentro ng usapan. Nagbibitaw ng mga matatalas, ngunit nakangiting komento. Habang nagkakainan, napansin ni Clara ang paraan ng pagtingin ni Miguel kay Lino at sa kanyang ina. "So Lino," simula ni Miguel, sabay inom sa kanyang wine glass. "Kamusta naman ang buhay mansyon habang wala si Mrs.? Hindi ka naman siguro nalungkot?" "Okay lang naman, Miguel. Maraming ginagawa." Maikling sagot ni Lino. Ngumisi si Miguel. "Mukha nga. At least may kasama ka. Mukhang naging close na kayo ni Tita Amaya, ah?" Nabulunan si Amaya sa kanyang iniinom. Si Lino naman ay biglang ibinagsak ang kanyang kubyerto sa plato, lumikha ng malakas na kalansing. "Anong klaseng tanong yan, Miguel?" Sita ni Amaya, ang boses ay matigas. "Oh, come on, tita. I'm just kidding." Tumawa si Miguel. Itinaas ang dalawang kamay. "Masama bang mapansin na may bonding na nagaganap? It's a good thing. Di ba, Clara?" Tumingin si Miguel sa kanya, naghihintay ng sagot. Ngumiti lang si Clara ng pilit. "Miguel, tigilan mo na nga yang walang kwentang biro mo." Pero ang mga salita ni Miguel, kahit pa biro, ay nagtanim ng isang maliit at makating buto ng hinala sa isipan ni Clara. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Bumangon siya para uminom ng tubig. Pagbaba niya, napansin niyang bukas ang ilaw sa library. Akala niya'y nagbabasa ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang sumilip. Ang nakita niya ay hindi ang kanyang ina. Nakita niya si Lino. Nakaupo ito sa isang silya, nakatalikod sa pinto. Sa mga kamay nito, hawak nito ang isang pamilyar na bagay, ang antigong music box ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong pinagmamasdan. Ang paraan ng paghawak ni Lino rito ay puno ng pag-iingat, ng pagsuyo. Hinahaplos nito ang takip na kahoy na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Natigilan si Clara. Kailan pa nagkaroon ng interes si Lino sa mga lumang gamit ng kanyang ina? Ang music box na iyon ang bagay na palaging nakatago sa silid ni Amaya. Isang bagay na personal at pribado. Paanong napunta yon sa mga kamay ni Lino? At bakit niya ito tinititigan na para bang may isang lihim na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam? Nagising si Lino Ramos na basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Ang himig ng music box mula sa kanyang panaginip ay umuugong pa rin sa kanyang tainga. Sa panaginip, masaya niyang ibinibigay ang music box kay Clara. Ngunit pagbukas nito, hindi isang balerina ang lumabas, kundi ang umiiyak na mukha ni Amaya. At ang nangiti sa mukha ni Clara ay dahan-dahang naging isang mapanghusgang ngisi. Sinungaling. Ang isang salitang iyon ay sapat na para gisingin siya sa gitna ng kadiliman. Napatingin siya sa tabi niya. Mahimbing na natutulog si Clara. Ang payapang mukha nito'y isang sampal sa nagkakasala niyang konsensya. Ang bawat paghinga nito ay isang paalala ng kanyang kataksilan. Ang dinadala nitong bata sa kanyang sinapupunan, ang dapat sana'y magiging simbolo ng kanilang bagong simula. Ngayoy simbolo na lang ng kanyang napakalaking kasalanan. Simula nang umuwi si Clara, ang Villa Esmeralda ay naging isang impyerno para kay Lino. Bawat sulok ng mansyon ay may alaala ng mga ipinagbabawal na sandali nila ni Amaya. Ang library, ang hardin, ang veranda. Bawat tingin ni Clara ay tila isang investigasyon. Bawat tanong nito, gaano man ka-inosente, ay parang isang patibong. "Lino, bakit gising ka pa?" Tanong ni Clara isang gabi. Nahuli siyang nakatayo sa may bintana. "Hindi lang ako makatulog." Mabilis niyang sagot. "May problema ba? Pwede mo namang sabihin sa akin." "Wala. Iniisip ko lang ang kinabukasan nating tatlo." Pagsisinungaling niya, kinamumuhian ng sarili sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto niyang umamin. May isang bahagi sa kanya na gustong sumigaw at sabihin ang lahat para matapos na ang pagpapahirap na ito. Ngunit paano?
Paano niya sasabihin sa asawa niyang sabik na buuin ang kanilang pamilya, na siya mismo ang sumira nito kasama pa ang sarili nitong ina? Ang takot na makitang masaktan si Clara at ang takot sa magiging resulta ay pumipigil sa kanya. Ikinukulong siya sa selda ng kanyang kasinungalingan. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa hardin, sinusubukang humanap ng kahit kaunting kapayapaan, isang anino ang tumabon sa kanya. Lalim yata ng iniisip mo, pare. Si Miguel. Nakangiti ito ng malapad, ngunit ang mga mata nito'y tila isang ahas na nagmamasid. Miguel, nandyan ka pala, sabi ni Lino, pilit nang ngumingiti pabalik. Niyaya lang ako ni tita para sa merienda, pero mukhang mas kailangan mo ng kausap kaysa sa pagkain, sabi nito, umupo sa tabi niya. Kamusta na? Ang pagbabalik ng Reyna? Okay naman. Masaya, syempre. Tumawa si Miguel ng mahina. Masaya? Lino, sa ating dalawa, huwag na tayong magplastikan. Nakikita ko, ang bigat ng atmosphere sa bahay na to, kayang-kaya ng hiwain ng kutsilyo. Hindi umimik si Lino. Friendly advice lang, Lino. Pagpapatuloy ni Miguel, ang boses ay bumaba na parang isang sikreto. Mahirap ang sitwasyon mo. Asawa mo, anak ng isang salcedo, nakatira ka sa bahay nila. Bawat galaw mo, binabantayan. Tinapik nito ang kanyang balikat. Kaya dapat mag-ingat ka. Anong ibig mong sabihin? Sumandal si Miguel at tumingin sa malayo. Si Tita Amaya. She's a very powerful woman. Sanay siyang makuha ang lahat ng gusto niya. Business, properties, people. Tumingin itong muli kay Lino, may diin. Kung ako sa'yo, didistansya ako. Bago ka pa masunog, alam mo na, para na rin sa kapakanan ni Clara at ng magiging anak ninyo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lino na parang mga bala. Alam ni Miguel, hindi niya direktang sinabi, ngunit malinaw ang kanyang mensahe. Hindi ito isang payo, isa itong babala, isang banta. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lino. Ang mga salita ni Miguel ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Paano nalaman ni Miguel? Sino ang nagsabi? O baka naman, nagmamasid lang ito? Ang buong bahay ay tila may mga mata at tainga. Ang paranoia ay unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Isang lason na kumakalat sa kanyang isipan. Habang nag-iisip siya sa kanyang silid, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Kinabahan siya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang salita. Isang litrato lang. Isang litratong kuha mula sa malayo. Nandoon sila ni Amaya sa hardin, nag-uusap, ilang araw bago umuwi si Clara. Nakaupo sila sa bench, magkalapit, at si Amaya ay nakangiti sa isang bagay na kanyang sinabi. Hindi ito litrato ng isang halik. Hindi ito litrato ng isang yakap. Ngunit ang intimasya sa pagitan nilang dalawa ay hindi maikakaila. Nanlamig ang buong katawan ni Lino. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Sino ito? Sino ang kumuha nito? Kasunod ng kanyang pagkatulala, isa pang text message ang pumasok mula sa parehong numero. 3 salita lang. 3 salitang nagpaguho sa kanyang mundo. Ang umpisa pa lang yan. Nasa loob ng kanyang home office, si Amaya Salcedo, napapaligiran ng mga simbolo ng kanyang kapangyarihan, mga tropeo ng pagkilala, mga larawan kasama ang mga maimpluwensyang tao, at isang malaking lamesang gawa sa mahogany. Ngunit sa mga nagdaang araw, ang opisina na dati niyang kanlungan ay naging isang kulungan. Ang bawat anino sa sulok ay tila nagmamasid. Ang bawat tunog ay nagdudulot ng kaba. Pinilit niyang ituon ang pansin sa mga papeles sa kanyang harapan, ngunit ang mga numero at salita ay lumalangoy lang sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mga tingin ni Lino na puno ng pag-aalala at ang mga tingin ni Clara na puno ng unti-unting pagdududa. Ang bahay ay naging isang minahan, isang maling hakbang
At sasabog ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Miguel. Tita, we need to talk sa office mo. Now. Walang po. Walang paggalang. Isang utos. Alam na ni Amaya. Ito na yon. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mga mata at tinipon ang lahat ng natitirang lakas. Nang bumukas ang pinto, ang mukha niya'y muling naging isang maskara ng malamig na awtoridad. Pumasok si Miguel na may isang ngisi sa labi, isang ngising hindi bagay sa kanya, ngunit isinusuot niya na parang isang korona. Hindi ito umupo sa silyang para sa mga bisita. Sa halip, umupo ito sa mamahaling leather sofa na para bang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Anong kailangan mo, Miguel? Tanong ni Amaya. Ang boses ay matatag. Relax, tita. Masyado kang seryoso. Sabi nito, ipinatong ang kanyang mga paa sa maliit na center table. Nandito lang ako para mangamusta, lalo na kay Lino. Mukhang malungkot pa rin siya. Siguro, kailangan niya ng karamay. Kung wala kang importanteng sasabihin, marami pa akong trabaho. Sabi ni Amaya. Tumayo. Isang senyales na tapos na ang usapan. Oh, may importante akong sasabihin. Sabi ni Miguel. Hindi gumagalaw. Inilabas nito ang kanyang telepono. Actually, may importante akong ipapakita. Pinindot nito ang screen at inilapag ang telepono sa lamesa ni Amaya. Nakaharap sa kanya. Tingnan mo, tita. Para hindi ka na rin siguro masyadong mag-alala para kay Lino. Sa una, hindi malinaw ang nasa video. Madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang kandila. Ngunit habang tumatagal, naging pamilyar ang lugar. Ang library at ang 2 taong naroon. Siya at si Lino. At pagkatapos, nangyari ito. Ang paglapit ng kanilang mga mukha. Ang pagtatagpo ng kanilang mga labi. Ang halik. Maikli lang ang video, hindi hihigit sa 10 segundo. Ngunit para kay Amaya, iyon ang pinakamahabang 10 segundo ng kanyang buhay. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa silid ay tila ninakaw lahat. Ang dugo ay umalis sa kanyang mukha at ang pakiramdam niya'y isa siyang estatwang babasagin na anumang oras ay madudurog. Saan mo nakuha yan? Bulong niya, ang boses ay basag. May mga mata at tainga sa lahat ng dako. Tita, sabi ni Miguel, na ngayon ay nakatayo na at nakasandal sa lamesa ni Amaya. Minamasdan ang kanyang reaksyon na parang isang siyentipiko na pinapanood ang kanyang eksperimento. Ang tanong ay hindi kung saan ko nakuha yan. Ang tanong ay, kanino ko ito ipapadala? Sa board of directors ng Salcedo Prime? O baka naman, isang click lang, nasa email na ni Clara. Ang pangalan ni Clara, ang pangalan ng kanyang anak. Iyon ang pumukaw kay Amaya mula sa kanyang pagkatulala. Tumingin siya kay Miguel at sa unang pagkakataon, ang nakita nito ay hindi takot, kundi purong galit. Hayop ka, sabi niya. Bawat salita'y may bigat. Hindi, tita. Negosyante ako. Tulad mo. Ngumisi si Miguel. Lahat ay may presyo, pati na rin ang katahimikan. Magkano? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Amaya. Ito ay isang transaksyon. Isang masakit, maruming transaksyon. Ngumiti si Miguel. Sinabi nito ang isang halaga. Isang halagang kayang-kaya ni Amaya, ngunit sapat na para maramdaman niya ang pagkalugi. Walang imik, umupo si Amaya sa kanyang silya. Binuksan ang kanyang laptop at sa loob lamang ng ilang minuto, sa pamamagitan ng ilang pag-click, inilipat niya ang pera. Ang tunog ng pag-type niya sa keyboard ang tanging maririnig. Ang tunog ng kanyang pagsuko. Done. Sabi niya, isinara ang laptop. Kunin mo ang video at umalis ka na. Tumawa si Miguel habang tinitingnan ang kanyang telepono. Pleasure doing business with you, tita. Naglakad na ito palabas ng pinto. Nang makalabas ito, napayuko si Amaya sa kanyang lamesa, nanginginig.
Akala niya'y tapos na, ngunit sa kanyang pag-angat ng tingin, nakita niya si Lino na nakatayo sa may pintuan, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Papalapit na sana ito sa kanya nang biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok muli ang ulo ni Miguel. "Ah, tita, muntik ko nang makalimutan," sabi nito. Ang ngiti sa labi ay mas malapad pa kaysa kanina. Tumingin ito kay Lino at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Amya. "Hindi lang pera ang gusto ko, tita. Gusto ko ng posisyon sa kumpanya. Vice President for Operations. Pag-isipan mo." At saka ito tuluyang umalis. Iniwan ng isang bagong bomba na sumabog sa loob ng silid. Napatingin si Amaya kay Lino. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng pagkalito. Ngunit wala nang makikitang emosyon si Lino sa mukha ni Amaya. Ang tanging nandoon ay isang malamig, hindi maabot na pader na bakal. Tumingin si Amaya sa kanya. Hindi sa kanya, kundi sa likod niya, na para bang isa lang siyang hangin. "Bumalik ka sa asawa mo, Lino," sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Huwag kang lalapit sa akin." Naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina, isang reynang nabihag sa sarili niyang kaharian. Para kay Clara Salcedo Ramos, ang Villa Esmeralda ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang teatro ng mga pader. May mga pader sa pagitan niya at ng kanyang ina. May mga pader sa pagitan niya at ng kanyang asawa. At ang mga pader na yon ay tila mas tumataas at kumakapal sa bawat araw na lumilipas. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang ina. Isang umaga, dala ang pag-asang baka sa negosyo ay magkaintindihan sila. "Mommy, I reviewed the quarterly reports for Salcedo Prime." Simula niya habang nagkakape sila sa veranda. "May ilang bagay akong napansin sa operational expenses. I think we can streamline." "Clara, hindi ngayon," putol ni Amaya. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa hawak nitong tablet. "Pagod ako. Maraming iniisip." "Pero mami, ito ang trabaho ko. Baka makatulong ako." "Ano ba ang problema? Si Miguel ba?" Sa pagbanggit ng pangalan ni Miguel, bahagyang nanigas ang kanyang ina. "Walang problema," madiin nitong sagot. "Stress lang sa trabaho. Hayaan mo na akong mag-isa, please." Ang salitang please ay hindi isang pakiusap, isa itong utos. Tumayo si Amaya at iniwan si Clara na mag-isa kasama ang lumalamig niyang kape at ang lumalaking bigat sa kanyang dibdib. Ang dating bakal na babae na kanyang ina ay tila naging isang babasaging figura na ayaw magpapasok ng sinuman. Ang kanyang atensyon ay bumaling kay Lino. Kung ang ina niya ay isang pader na bakal, si Lino naman ay isang pader na gawa sa usok. Nandyan siya, nakikita niya. Ngunit kapag sinubukan niyang hawakan, nawawala ito. Palagi itong umiiwas sa kanyang mga mata, palaging may dahilan para umalis kapag nag-uusap sila. Ang dating init ng mga yakap nito ay napalitan ng malamig at magalang na distansya. Isang gabi, nakita niya itong nagmamadaling pumasok sa kanilang silid. Nagulat ito nang makita siyang nakaupo sa kama. "Lino, saan ka galing?" "Diyan lang. Sa labas nagpahangin," sagot nito, halatang nagsisinungaling. Nakita niya ang mabilis na paggalaw ng kamay nito sa cellphone nito. Isang sulyap lang nakita niya ang ginagawa nito. Binubura ang call history. Ang puso ni Clara ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Bakit ito magbubura ng mga tawag? Sino ang kausap nito na ayaw nitong malaman niya? Ang lahat ng ito, ang pagiging mailap ng kanyang ina, ang pagiging sikreto ni Lino, ang biglaang pagdalas ng pagpapakita ni Miguel, ay nagsimulang bumuo ng isang teorya sa isipan ni Clara. Isang teoryang mas katanggap-tanggap kaysa sa katotohanang hindi pa niya kayang isipin. May problema sa kumpanya, sabi niya sa sarili. Ginagamit ni Miguel ang isang bagay para pwersahin si Mami. At si Lino? Si Lino ay nadadamay. Baka tinatakot siya ni Miguel
Kaya sila parehong umiiwas sa akin. Ayaw nila akong madamay, lalo na't buntis ako. Ang teoryang ito ang kanyang pinanghawakan. Nagbibigay ito ng lohika sa lahat ng kabaliwan. Mas madaling tanggapin na may problema sa negosyo kaysa isiping may problema sa kanilang pamilya, sa kanilang mga puso. Ngunit ang katawan ay hindi nagsisinungaling. Ang stress ay unti-unting naniningil. Nagsimula siyang makaramdam ng pananakit sa kanyang puson. Sa una, ipinagwalang bahala niya ito. Ngunit ng isang hapon ay maramdaman niya ang isang matinding pulikat. Nagpasya na siyang tumawag sa kanyang doktor. Clara, ang blood pressure mo ay bahagyang mataas, sabi ng OBGYN sa kabilang linya. I want you to be on bed rest for the next few days. Iwasan mo muna ang anumang stress. You're at risk of premature labor. Kailangan nating alagaan maigi ang baby mo. Ang mga salitang yon ay gumising kay Clara, ang baby. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakalimutan niya ang pinakamahalaga. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang anak. Nang gabing iyon, sinubukan niyang muli. Determinado siyang kausapin si Lino, hindi para mag-imbestiga, kundi para kumonekta. Lino, anong gusto mong ipangalan sa kanya? Tanong niya. Habang nakahiga sila sa kama, magkatalikod, naramdaman niya ang paghinto ni Lino sa paghinga. Ilang segundo ng katahimikan bago ito sumagot. Hindi ko pa alam. Ikaw, may naisip ka na ba? Gusto ko isang pangalan na may liwanag, kasi siya ang liwanag natin ngayon. Sabi ni Clara, ang boses ay malambing. Pero kailangan nating pag-usapan to ng maayos, Lino. Kailangan nating ayusin kung ano man ang problema para sa kanya. Hindi sumagot si Lino. Lino? Katahimikan. Nagkunwari itong tulog na. Napapikit si Clara. Pinipigilan ang mga luha. Ang pag-iwas ni Lino ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Pakiramdam niya, sumisigaw siya sa loob ng isang soundproof na kwarto. Walang nakakarinig. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa gitna ng gabi. Naramdaman niyang wala si Lino sa tabi niya. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang bumangon, tiniis ang bahagyang pananakit ng puson. Lumabas siya ng silid, tahimik ang buong bahay. Naglakad siya sa pasilyo at habang papalapit siya sa dulo, kung saan naroon ang library, narinig niya ang isang boses. Boses ni Lino. Pabulong, ngunit puno ng desperasyon. Itinapat niya ang kanyang tainga sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto. Hindi ko na kaya to. Narinig niyang sabi ni Lino. Hindi na tama to. Kailangan na nating itigil. Kanino siya nakikipag-usap? Sino ang natin? Nanginginig ang mga kamay ni Clara. Ang kanyang teorya tungkol sa kumpanya ay unti-unting gumuho. Iniiwan siyang nakalantad sa isang mas nakakatakot na posibilidad. Ang puso niya'y dumadagundong. Hindi dahil sa takot para sa negosyo, kundi sa takot para sa kanyang sariling pamilya. Anong sikreto ang itinatago ng asawa niya? At sino ang kasabwat nito sa sikretong yon? Hindi na kaya ni Lino. Ang mga salitang narinig ni Clara, kailangan na nating itigil, ay hindi para kay Amaya. Iyon ay bahagi ng isang tawag sa telepono sa isang kaibigan, isang paglalabas ng sama ng loob tungkol sa kanyang sitwasyon. Ngunit sa pagkakarinig ni Clara, alam niyang iisa lang ang kahulugan nito sa isip ng kanyang asawa. At ang katotohanan iyon ay mas masakit pa. Hindi na niya kayang makita ang pagdududa sa mga mata nito. Ang unti-unting pagkalamat ng kanilang pagsasama dahil sa isang kasinungalingang siya ang may gawa. Ang bawat paghinga ni Clara sa tabi niya gabi-gabi ay parang isang pagsumbat. Ang bawat pagmamahal na ipinapakita nito, kahit na may halong pag-aalinlangan, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Ang katahimikan ay hindi nakapayapaan. Ito ay isang bomba na malapit ng sumabog. At ngayong gabi, nagpasya siya. Siya ang magpuputok nito. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama,
Sinigurong hindi magigising si Clara. Naglakad siya palabas ng silid. Ang kanyang mga paay may sariling isip. Dinadala siya sa nag-iisang lugar kung saan maaaring maganap ang pag-uusap na ito. Ang library. Naabutan niya si Amaya roon. Nagbabasa sa ilalim ng isang maliit na ilaw, isang imahe ng katahimikan. Ngunit alam ni Lino na sa ilalim ng kalmadong anyo na iyon ay isang bagyo, katulad ng sa kanya. Amaya, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Nag-angat ng tingin si Amaya. Ang mga matay nagpapakita ng pagkagulat na agad na palitan ng pamilyar na malamig na pader. Anong ginagawa mo rito, Lino? Gabi na. Hindi na po ako makatulog. Hindi ko na kaya to. Sabi niya, isinara ang pinto sa likuran niya. Sasabihin ko na kay Clara. Ibinalik ni Amaya ang kanyang tingin sa libro na para bang wala siyang narinig. Huwag kang magsimula ng isang bagay na pagsisisihan mo. Pagsisisihan? Araw-araw, oras-oras, nagsisisi na ako. Halos pasigaw na, sabi ni Lino. Nabubuhay tayo sa isang kasinungalingan. Niloloko natin siya. Niloloko natin ang mga sarili natin. Hanggang kailan natin ito gagawin? Hanggang sa ito'y makalimutan, madiin na sagot ni Amaya. Isinara ang libro ng may puwersa. Para saan pa, Lino? Para saktan si Clara? Para sirain ang lahat? Ang pamilyang ito? Ang magiging anak ninyo? Anong pamilya? Mapait na tawa ni Lino. Ito, isang pamilyang nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan? Masisira at masisira rin ito, Amaya. Mas mabuti nang tayo ang gumiba para harapin natin ang totoo. Tumayo si Amaya at hinarap siya, ang mga matay nag-aapoy. Ang totoo? Ang totoo ay isang pagkakamali ang nangyari sa atin. Isang kahinaan at hindi natin hahayaang sirain ng isang pagkakamali ang lahat ng ating pinaghirapan. Hindi iyon basta pagkakamali at alam mo yan, sagot ni Lino. Ang boses ay puno ng sakit. Ang halik na yon, ang mga pag-uusap, ang nararamdaman natin. Totoo ang mga yon, Amaya. At dahil totoo, mas lalo itong mali at kailangan itong malaman ni Clara mula sa akin. Hindi! Mariing sabi ni Amaya. Lumapit sa kanya. Ang boses ay nagmamakaawa na ngayon. Lino, pakiusap. Huwag ngayon. Huwag mong gawin to sa anak ko. Isang mahinang kaluskos mula sa pinto ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Sabay silang napalingon. Ang pinto ng library ay dahan-dahang bumukas. At sa siwang yon, nakatayo si Clara. Ang kanyang muka ay walang kulay, maputlang maputla. Ang kanyang mga mata, walang buhay. Isang bintanang salamin na basag na wala nang makikita sa loob. Nakatingin siya sa kanilang dalawa, ngunit tila hindi sila nakikita. Huminto ang paghinga ni Lino. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto rin. Ang buong mundo ay huminto. Ang tanging gumagalaw ay ang dibdib ni Clara na mabilis na tumataas baba. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang tagiliran. Tumingin siya kay Lino. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ina. Ang halik? Bulong niya. Ang boses ay basag. Halos hindi marinig. Ang nararamdaman ninyo? Inulit niya ang mga mismong salitang kanilang binitiwan. Ang mga salitang tumagos sa pinto at dumurog sa kanyang puso. Walang makapagsalita. Si Amaya ay napahawak sa kanyang bibig, ang mga matay ng lalaki sa takot. Si Lino ay gustong lumapit, gustong magpaliwanag. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila ipinako sa sahig. Clara, anak. Nagsimulang umiyak si Amaya. Huwag, sabi ni Clara. Itinaas ang isang nanginginig na kamay. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Lino, puno ng isang sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Kayo,
ng nanay ni ko? Iyon lang. Iyon lang ang tanong. Ngunit sa loob niyon ay ang lahat ng bigat ng kataksilan. Tumingin si Clara sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang asawa. Isang tuyong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na puno ng kabaluan. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nawalan ng focus. Ikinapit niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na parang bigla itong sumakit ng matindi. Clap! Hindi na natapos ni Lino ang kanyang sasabihin. Nakita niya ang pagputi ng mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang katawan ay biglang nanghina. Bago pa man sila makalapit, bumagsak si Clara sa sahig na may malakas na kalabog. Clara! Sabay na sigaw ni Lino at Amaya. Dali-dali silang lumapit. Nakahandusay si Clara, walang malay. At sa pagitan ng kanyang mga hita, sa puting tela ng kanyang pantulog, isang patak ng dugo ang nagsimulang kumalat. Isang maliit na pulang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng kanilang pagkawasak. Ang puting pasilyo ng ospital ay naging isang purgatorio para kina Lino at Amaya. Bawat segundo ay parang isang oras. Bawat yabag ng nurse na dumadaan ay nagdudulot ng kaba. Bawat tunog mula sa loob ng emergency room ay isang punyal. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang bench. Hindi nag-iimikan, hindi nagtitinginan. Pinaglayo ng isang kasalanang ngayon ay may bahid na ng dugo. Si Lino ay nakayuko. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukhay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang tanging paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ay ang imahe ni Clara na bumabagsak at ang mantsa ng dugo sa damit nito. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Si Amaya naman ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkalapat sa kanyang kandungan. Ngunit ang panginginig ng mga ito ay hindi niya maitago. Ang maskara ng pagiging presidente, ng pagiging matriarka, ay tuluyan ng nalusaw. Ang natira na lang ay isang ina. Isang inang natatakot para sa buhay ng kanyang nag-iisang anak at sa kanyang magiging apo. Pagkalipas ng tila walang katapusang paghihintay, isang doktor ang lumabas mula sa mga pintong bakal. Agad silang napatayo. Pamilya ni Mrs. Salcedo Ramos? Kami po. Halos sabay nilang sagot. The good news is, we were able to control the bleeding. Mrs. Ramos is stable now but she's still unconscious. Paliwanag ng doktor. However, dahil sa stress at sa pagbagsak, nagsimula na siyang mag-labor. To save the baby, we had to perform an emergency cesarean section. Huminto sa pagtibok ang mga puso ni Lino at Amaya. The baby, bulong ni Amaya. Ngumiti ang doktor. The baby is a girl. Premature but she's a fighter. Nasa incubator siya ngayon sa NICU. Pwede niyo siyang silipin mamaya. Congratulations. Ang salitang congratulations ay parang isang sampal. Paano sila magiging masaya? Paano sila magdiriwang sa gitna ng ganitong trahedya? Nang mailipat na si Clara sa isang pribadong silid, doon na sila naghintay. Tahimik pa rin. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga aparatos na nakakabit sa katawan ni Clara. Ilang oras pa ang lumipas bago ito nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Ang una nitong nakita ay si Lino. Pagkatapos, si Amaya. Ang alaala ng huling nangyari ay bumalik na parang isang alon. At kasabay nito ang sakit. Hindi pisikal na sakit, kundi isang sakit na mas malalim pa. Anak, sabi ni Amaya, lumuluha. Patawarin mo kami. Clara, mahal ko. Si Lino, lumuhod sa tabi ng kama, hinawakan ng kamay ni Clara. Malamig ito, walang reaksyon. Patawarin mo ako, pakiusap. Ang mga paghingi nila ng tawad ay parang hangin lang para kay Clara. Tumingin siya sa kisame, ang mga matay blanko. Ang baby? Tanong niya, ang boses ay mahina at walang emosyon. Okay siya, mahal.
Okay siya, mabilis na sagot ni Lino. Isang babae. Nakita na namin siya. Maganda siya, Clara. Kamukhang kamukha mo. Isang patak ng luha ang gumulong mula sa gilid ng mata ni Clara. Hindi luha ng saya. Luha ito ng pagkabigo, ng pagsuko. Tumingin siya sa kanilang dalawa, ang 2 taong pinakamamahal niya, at sabay na dumurog sa kanya. Ang tingin niya ay malamig, matalim. Patawad? Ulit niya sa sinabi nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinihingi ninyo ang tawad ko? Tumango si Lino. Ang mga luhay walang tigil sa pag-agos. Gagawin ko ang lahat, Clara. Lahat-lahat, mapatawad mo lang ako. Umiling si Clara. Hindi mo maintindihan. Tumingin siya kay Lino at pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay puno ng isang nakakakilabot na kalmado. Paano kung sabihin ko sa inyo na baka hindi mo kailangang humingi ng tawad? Natigilan si Lino. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Clara nang diretso sa mga mata ni Lino. Ang bawat salita na kanyang binitiwan ay isang bombang mas malakas pa sa nauna. Isang bombang sumira hindi lang sa pundasyon ng kanilang pamilya, kundi sa mismong pagkatao nila. Noong nasa New York ako, noong mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa ako, noong mga gabing hindi mo sinasagot ang mga tawag ko dahil kasama mo pala siya, tumigil siya, huminga ng malalim, at ibinato ang huling piraso ng katotohanan. Nagkamali rin ako, Lino. Ang hangin ay tuluyang nawala sa silid. May isang beses, isang gabi lang, isang pagkakamali. At ngayon, napapikit si Clara. Ang mga luhay nagsimula nang bumuhos. Ngayon, hindi ko alam. Hindi ako sigurado kung sino ang ama ng batang iyon. Nabitawan ni Lino ang kamay ni Clara na para siyang napaso. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Amaya kailanman, ang ganap na pagkawasak. Tumingin siya kay Clara, naghahanap ng kahit anong senyales na ito'y isang masamang biro, isang ganti. Pero wala. Ang nakita lang niya ay ang parehong sakit at katotohanan. Anong sinabi mo? Bulong niya. Ang kanyang mundo, ang kanyang pag-asa, ang kanyang huling rason para lumaban ay gumuho sa isang iglap. Ang silid ng ospital ay naging isang korte. Walang hukom, walang abogado. Tanging 3 akusado, sabay-sabay na biktima ng kani-kanilang mga kasalanan. Ang pag-amin ni Clara ay ang huling dagok. Isang katotohanang nagpantay sa kanilang lahat. Inilagay sila sa iisang antas ng pagkakasala at sakit. Nakatayo lang si Lino sa gitna ng silid, hindi makagalaw, na para bang isa siyang estatwang binasag ng kidlat. Ang mga salita ni Clara ay umuug-ugong sa kanyang isipan, paulit-ulit. Hindi ako sigurado kung sino ang ama. Ang sakit ng kataksilan na ipinatikim niya kay Clara ay bumalik sa kanya nang may doble-dobleng tindi. Ito pala ang pakiramdam, ang madurog, ang mawalan ng hangin, ang mamatay habang humihinga. Si Amaya naman, na nakasandal sa pader, ay napaupo sa silya. Sa unang pagkakataon, hindi na niya iniisip ang kumpanya, ang pangalan ng pamilya, o si Miguel. Ang tanging nakikita niya ay ang resulta ng kanyang pagiging makasarili. Isang durog na manugang at isang anak na nasaktan ng sobra-sobra kaya't humanap ito ng aliw sa iba. Nakita niya ang sarili niyang kwento sa kwento ni Clara. Ang kwento ng isang babaeng iniwan, pinabayaan, at naghahanap ng init sa maling lugar. At sa realisasyong yon, isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa kaysa sa takot. Si Clara, pagkatapos ilabas ang kanyang pinakatatagong lihim, ay napahiga na lang, pagod na pagod. Wala ng luha, wala ng galit, tanging isang nakakapanghinang kapaguran.
Inilabas na niya ang lahat. Ngayon, wala nang natira. Ilang minuto nang nakabibinging katahimikan ang lumipas bago may unang gumalaw. Si Lino. Dahan-dahan na parang isang matandang lalaki, naglakad siya palabas ng silid ng walang salita. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang mga paa ang nagdala sa kanya sa isang pasilyo na may malaking salamin. Sa likod ng salamin, sa ilalim ng mga asul na ilaw, naroon ang mga sanggol sa kanilang maliliit na incubator. Hinanap ng kanyang mga mata ang pangalang Baby Girl Salcedo Ramos at nakita niya ito. Napakaliit, napakapula. Ang dibdib nito'y mabilis na tumataas baba. Ang mga kamay nito'y nakakuyom na parang nakikipaglaban. Tinitigan niya ang maliit na mukha. Kamukha ba ni Clara? Oo. Mayroon ba siyang nakikitang kahit anong bahagi ng kanyang sarili rito? Hindi niya alam. Hindi na niya alam ang kahit ano. Sino ka? Tanong niya sa isip. Nakadikit ang noo sa malamig na salamin. Dugo ko ba ang nananalaytay sa'yo? O dugo ng isang estranghero? Ngunit habang tinititigan niya ang sanggol, isang bagay ang unti-unting nanaig sa lahat ng sakit at galit. Awa. Isang napakalaking awa para sa inosenteng nilalang na ito, na ipinanganak sa gitna ng isang digmaan na hindi nito ginusto. Ang batang ito ay hindi kasalanan. Isa itong biktima, tulad nilang lahat. Nagulat siya nang may tumabi sa kanya, si Amaya. Magkatabi silang nakatingin sa sanggol mula sa salamin. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Basag ni Amaya sa katahimikan. Ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Ang kalungkutan ko. Ginawa ko itong dahilan para maging makasarili. Hindi ko inisip ang anak ko. Hindi kita inisip. Ang sarili ko lang. Tumingin siya kay Lino. Ang mga matay puno ng luha. Patawarin mo ako, Lino. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya si Amaya Salcedo na humingi ng tawad ng buong katapatan. Tumingin si Lino sa kanya, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa sanggol. Wala na sigurong saysay ang pagpapatawad ngayon. Sagot niya, ang boses ay walang emosyon. Lahat tayo'y basag na. Bumalik sila sa silid ni Clara. Naabutan nilang gising ito, nakatingin sa kawalan. Umupo si Lino sa silya sa paanan ng kama. Si Amaya naman ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Oras na para mag-usap. Hindi na para magsisihan, kundi para harapin ang mga basag na piraso. Clara, simula ni Lino, ang boses ay kalmado na, ngunit pagod. Totoo ba? Tumango si Clara, hindi makatingin. Hindi na mahalaga kung sino siya. Pagpapatuloy ni Lino. Ang mahalaga, ano nang gagawin natin ngayon? Sa unang pagkakataon, umupo si Amya. Ako, sabi niya, nakuha ang atensyon ng dalawa. Aalis ako sa kumpanya. Ibebenta ko ang shares ko kay Miguel. Ibibigay ko ang gusto niya. Hindi na mahalaga ang posisyon. Hindi na mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga, palayain ko kayo sa anino ko. Sa lason na dinala ko sa pamilyang ito. Nagkatinginan si Lino at Clara. Ang desisyon ni Amaya ay isang malaking hakbang. Isang pagpapakawala sa bagay na buong buhay nitong pinahalagahan. Ngayon, kay Lino na nakatuon ang lahat. Ano ang kanyang desisyon? Iiwan ba niya si Clara? Tatalikuran ba niya ang isang batang hindi niya sigurado kung sa kanya? Tumingin si Lino sa asawa. Nakita niya ang takot sa mga mata nito sa ilalim ng blangkong ekspresyon. Takot na iwanan. Ang parehong takot na naramdaman niya sa loob ng 2 taon. Sa wakas, naintindihan na niya. Tumayo si Lino. Lumapit siya sa kama. Ngunit sa halip na hawakan si Clara, kinuha niya ang isang blangkong papel at ballpen mula sa mesa. Kailangan ko ng panahon, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng kanyang desisyon. Kailangan nating lahat ng panahon at espasyo. Tumingin siya kay Clara para pag-isipan kung kaya pa ba nating buuin ang mga sarili natin bago natin subukang buuin to. Tumingin siya sa sanggol sa nursery kanina.
ang imahe ng munting mandirigma. Pero isa lang ang sigurado ako. Tumingin siyang muli kay Clara at sa pagkakataong ito, may bahid ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung kaninong dugo ang nananalaytay sa kanya. Anak natin siya. Huminga siya ng malalim. Pero kailangan ko munang umalis. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Bago ako maging asawa o ama, kailangan ko munang maging buo ulit. Pagkasabi niyon, inilapag niya ang papel at ballpen sa tabi ni Clara. Isang simbolikong pagbibigay ng kapangyarihan sa kanya para isulat ang kanilang kinabukasan. At pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Iniwan ang dalawang babae sa gitna ng katahimikan, hawak ang mga basag na piraso ng kanilang mga buhay. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa Villa Esmeralda ay nagbago. Ang dating malamig at mabigat na katahimikan ay napalitan ng isang mas malambot na kapayapaan. Ang mga pader ay naroon pa rin, ngunit ngayon, may mga bintana nang bumubukas sa mga ito, pinapapasok ang liwanag. Sa isang maliit at simpleng opisina sa Makati, magkatabing nakaupo sina Lino at Clara sa tapat ng isang marriage counselor. Wala nang mga maskara, wala nang pagkukunwari. Sa tingin ko, panimula ni Clara, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang pinakamalaki kong kasalanan, bago pa man ang lahat, ay ang pag-iwan sa kanya. Iniwan ko siya sa isang mansyon, pero kinulong ko siya sa isang hawla. Inaasahan kong mabubuhay siya sa anino ko nang hindi ko man lang tinanong kung masaya ba siya. Tumingin si Lino sa kanya, isang tinging puno ng pag-unawa na ngayon lang nila natagpuan. At ang kasalanan ko, sabi naman niya, ay ang hindi pagkakaroon ng sarili kong boses. Hinayaan kong tukuyin ako ng pera ninyo, ng pangalan ninyo. Hinayaan kong mawala ang sarili ko. At nang makaramdam ako ng pagpapahalaga mula sa iba, kumapit ako roon, kahit alam kong mali. Ang pag-amin ay hindi na masakit. Ito'y isang paglaya. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita na kanilang binibitawan, kundi isang prosesong kanilang pinagdadaanan, araw-araw. Sa Villa Esmeralda, isa pang pagbabago ang naganap. Si Amaya Salcedo, na dating palaging nakasuot ng power suit, ay nakaupo ngayon sa hardin. Suot ang isang simpleng duster habang karga-karga ang kanyang apo. Tinupad niya ang kanyang sinabi. Ipinagkatiwala na niya ang pamumuno ng Salcedo Prime at ngayon, ang tanging titulo na mahalaga sa kanya ay Lola. Alam mo ba, Apo, bulong niya sa natutulog na sanggol. Ikaw ang nagligtas sa aming lahat. Ang liwanag mo ang nagpabago sa dilim. Hinalikan niya ang malambot na noo ng bata. Ang pangalan mo ay Sinag dahil ikaw ang aming sinag ng pag-asa. Isang umaga, nagkita sina Lino at Clara sa City Hall. Walang gaanong usapan, ngunit sa kanilang mga mata, mayroong isang kasunduan. Pumasok si Lino sa opisina ng City Registrar, dala ang mga papeles. Pangalan ng bata? Tanong ng babae sa likod ng mesa. Sinag. Sinag Salcedo Ramos. Sagot ni Lino. Malinaw at walang pag-aalinlangan. Pangalan ng ama? Tumingin si Lino sa labas ng bintana kung saan naghihintay si Clara. Ngumiti ito sa kanya. Isang maliit ngunit totoong nangiti. Tumingin siyang muli sa registrar. Kinuha niya ang ballpen. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Lino Ramos, sabi niya, at buong pusong isinulat ang kanyang pangalan sa espasyong nakalaan para sa ama. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang dugo. Ang mahalaga ay pag-ibig, isang pag-ibig na pinili niyang panindigan. Pagkalipas ng ilang linggo, sa isang maliwanag na linggo ng umaga, ang 3 kaluluwang winasak ng kasalanan ay nagtipon sa iisang silid. Sa nursery ni Sinag. Si Lino, na ngayon ay may maliit ng architectural design studio, ay inaayos ang kuna ng sanggol. Si Clara naman ay inaayos ang mga damit nito. Si Amaya ay pumasok na may dalang isang bote ng gatas.
Walang tensyon, walang sisihan. Tanging isang komportableng katahimikan, isang sayaw ng mga taong unti-unting natututong muling magtiwala. Nakahiga si Baby Sinag sa kanyang kuna, payapang natutulog. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa bintana, direktang tumatama sa kanya, na para bang isang spotlight mula sa langit. Napahinto silang tatlo sa kanilang ginagawa. Magkakatabing nakatayo, pinanood nila ang natutulog na anghel. Nakita ni Lino ang kanyang hinaharap. Nakita ni Clara ang kanyang tahanan. Nakita ni Amaya ang kanyang katubusan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, sa gitna ng mga peklat na hindi na kailanman mabubura, isang nangiti ang sabay-sabay na sumilay sa mga labi nilang tatlo. Isang nangiting totoo. Isang nangiting puno ng sakit, puno ng pagsisisi, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-asa. Isang nangiting nagsasabing ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o sa kawalan ng pagkakamali. Ito ay tungkol sa pagpili na manatili, na bumangon, at nahanapin ang liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang Villa Esmeralda. Ang kwentong ating napakinggan ay isang paalala na walang pamilyang perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali, nasasaktan, at nakakasakit. Ngunit ipinakita rin nito na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay maaring maghilom. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi isang desisyon na magmahal sa kabila nito. At sa huli, ang pag-ibig na handang maghilom, umunawa, at magsimulang muli ay ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay mula simula hanggang wakas. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa sinapit ni na Amaya, Lino, at Clara? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!